Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Mayo 15, May 15, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37. 6:37 na po. Pista pala ngayon ng San Isidro. Pista ng San Isidro. Miyerkules ngayon at nais kong mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita kahapon o nung isang araw pa ito Trillanes kinasuhan na si Rocky at iba pa ng cyber libel. Ayan po. Yan po ang i-discuss ko ngayon. Trillanes kinasuhan na si Rocky at iba pa ng cyber libel at libel. Ang una ko masasabi dyan ay tama lang yun. Okay lang yun na kinasuhan na niya kasi nga sumusobra na po kasi Opo, sumusobra na yung grupo nila Rocky. Opo, ay siguro ay tatanungin nyo ako bakit nila ginagawa yan. Binabayaran po sila. Opo, binabayaran po sila ni Duterte. Ayan po. Actually, wala naman yan sa conviction nila Wala yan. Alam nila na mali yung sinasabi nila. Alam nila na hindi totoo ang mga narration nila. Pero pilit nilang ginagawa dahil nga hindi sa conviction kung hindi dahil sa binabayaran po sila. Ayan po ang pananaw ko. Yan ang nakikita ko sa mga galaw nung mga naninira kay Trillanes. Wala po sa hulog Kahit na sa among daanin, wala sa hulog. Opo. At mamaya ipaparinig ko subukan kong iparinig yung mga sinasabi po ni Rocky. Opo. Para mas maintindihan natin. Ulitin ko ako ay gusto ko yan na kasuhan na ito si Rocky at yung mga grupo nila. Kasi nga akala nila siguro na ang kapangyarihan ay kay Duterte pa. Yun ang akala nila. At malaki siguro ang pira na nakukuha nila dyan. Malaki. Kasi nga, malaki ang pira na nung kapanahonan ni Duterte ay malaki pala ang utang yan na utang ng Pilipinas. Ang utang po natin nung pumasok siya o nung umalis si Pinoy ay 6 trillion. Ang utang natin lahat na yon, simula pa ng simula. Pero nung siya ay umalis, nung umalis si Duterte, ang utang po natin ay naging 12 trillion. Ayan po, naging 12 trillion. Ay di malaki ang kita niya, hindi ba, ni Duterte? Malaki po ang nakuha niya sa gobyerno. Ayan po, kaya siguro ay marami silang pira, pambayad dyan sa ganyan. Sa ganyan mga vloggers o mga tao na nanarit o gumagawa ng narration na wala lang. Wala alam nila yan na mali yung sinasabi nila, pero nga dahil sa pira, dahil sa bayad, mga bayaran po yan Kaya ganyan ang sinasabi nila Tama lang yan na kasuhan sila. Pero bago ang lahat bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna ako na pasalamatan itong mga vloggers na nagko-comment o nagsusuporta sa atin o nagla-like. Ito po sila salamat po sa inyong lahat si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga,
Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elenita Sculpture ng Germany, Bert Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Magkulangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betis Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lenny Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagbablog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock. Ito po naman ang mga vloggers na aking nire-recommenda sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Kawalde Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na patas po yung kanila, yung pag-broadcast nila. Wala silang kinikilingan at wala silang pinapanigan. Marami po na magagaling na vloggers po, marami at pinapasukan ko po sila. Tinitingnan ko, magagaling talaga. Pero pag nakita ko na leaning sila kay Marcos o kay Duterte o kay yung nga iba kay Isko kung hindi siya nagsisi o hindi siya nagbago, hindi ko rin sinusuportahan Ayan po. Marami pong vlogger na magagaling ngayon, lalo na pumanig kay Marcos. Pero hindi ko po masyadong pinapanood kasi nga nakikita ko na leaning sila masyado kay Marcos. Although na ito si Marcos ngayon ay nakikita ko tama yung ginagawa niya Lahat ng ginagawa niya ay sinusuportahan ko patungkol dyan sa West Philippines dyan sa sigalot natin sa China, yung ICC, ay sinusuportahan ko yan. Yang pagpanig natin sa yung balikatan exercise, sinusuportahan ko po yan. At saka yung ang una niyang ginawa niyan, yung lumaya si Dilima Ayan po. Kaya okay po, Diyan sa mga bagay na yan na although na hindi ako magka-Marcos, sinusuportahan ko po yan. Ayan po, O sige po at punta na po tayo dito sa topic natin, Trillanes, kinasuhan na si Rocky at iba pa ng cyber libel. Pero siguro ay iparinig ko lang muna sa inyo yung
yung sinasabi ni Harry Roque, bakit siya kinasuhan? Hindi nakakuan dito. Wala. Hindi ko kuan ano. Hindi pala na kuan, dapat sa history na andito eh. Ito siguro. Walang teritoryong nawala. Pero Ayan ikaw, po. ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan ng isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret Ayan po ano. Sinisisi niya si Trillanes dyan. At yan ang mga narisyon nila. Lahat yan, yung mga vloggers. Opo. Kaya dapat lang idemanda. Na dahilan na ngayon, talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati nasa ayun. O sige po at balik na po tayo doon sa kwan natin. Balik na po tayo dito sa topic natin. Trillanes, kinasuhan na si Roque at iba pa ng cyber libel. Pinipilit kasi nila na buhay na naman yung narration nila nung kapanahunan ni Duterte. Opo, na ang sinasabi nila ay ipinagbili daw ni Trillanes yung West Philippines natin. Ay kahit naman sinong tao, hindi naman maniniwala dyan. Una, hindi kayang ipagbili ni Trillanes yan dahil hindi naman siya ang presidente. Kung siya ang presidente, pwede pa. At kabaliktaran po yan ng pangyayari. Nung kapanahonan po ni Pinoy, ayan nga, dahil si Trillanes ang ginawa niyang yung backdoor negotiation. Siya ang ginamit niya. Ay nanalo po tayo sa permanent arbitral ruling ng UNCLOS. Kasi nga, dinimanda nila ang China. Ayaw umalis yung barko dyan sa Baho de Masinloc, yung 3 malalaking barko. Taga Sambales po ako, kaya alam ko yan. Nababalitaan ko dyan at dyan ako lumaki. Malapit lang ako dyan sa Masinloc. Opo, dyan kami bumibili ng isda pag may okasyon na malaki. Ang lalaking isda na nagbuhuli dyan at saka mga mura. Kasi nga dyan sa Baho de Masinloc, dyan sila nakakakuha ng malalaking isda. Pati Pangasinan po umaabot dyan. Opo. Kaya napakahalaga po niyan. Ang nangyari po niyan ay diyan nag-standby yung mga mga fisherman, mga 100 yan na mga barko na malalaki. Ayan po ang pinaalis ni Trillanes. Ngayon, hindi inalis lahat. Sa kasunduan aalisin lahat ay hindi umalis. Kaya idinimanda ni Noynoy Aquino ang China. Dinala niya ang usapin sa UNCLOS
na tama naman po. Tama yan kasi biblical po yung ginawa niya. If there is a dispute, sabi po ng Biblia, if there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. And the authority higher than them will issue a verdict. And the verdict must be followed and will settle the dispute. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. At ginagawa po naman natin yan sa totoong buhay kung may dispute si Pedro kay Juan o vice versa. Si Juan may dispute kay Pedro, saan po sila pumupunta? Sa higher authority, sa barangay. Hindi ba? Mali naman yung gusto ni Duterte na dalawa lang silang mag-usap. Hindi ba? Mali yun. Hindi pinapractice yan. If there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. At tama yung ginawa ni Noynoy Aquino. Dinala niya sa higher authority. Ayun po. At nanalo po tayo dyan. Paano sasabihin ngayon ni Roque na ibininta o pinagbili ni Trillanes ang West Philippine Sea? Mali po. Sinasabi lang niya yan kasi nahuhuli na ngayon. Ngayon ay unti-unti nalalaman na natin yung secret deal ni Duterte. Siya mismo, all alone, siya lang ang nagipagkasundo sa China na mali yan. Mali yan. Babatukan ka lang dyan sa China. Opo, wala kang pwersa. Hindi ka pwedeng makipag-usap dyan ng iisa mo. Pero ay kung binayaran naman, ay pwede. Kung binayaran siya, pwede po yan. Opo, galing po ako ng China. Galing po ako dyan, 2012. Nung kasagsagan yan, nakainitan dyan sa West Philippine Sea. Particularly dyan sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc o South of Masinloc. Ayan po. 45 days ako doon sa China. Sa Hangzhou, China. Pinadala ako ng kumpanya ko at nag-demonstrate ako dyan ng produkto namin. Pagdating ko doon, ay alam nyo mga kababayan, mga minamahal, tuwing kakain kami, ay pinapalabas sa TV na minamaltrato yung mga fisherman nila. Minamaltrato ng ng Philippine Marines. Ayan po. Kaya propaganda noon para magalit ang mga citizen ng China sa atin. Pinapakita at saka doon talagang propaganda kasi ganito although na Chinese yun, yung sa TV, mayroon kasing sinusulat doon sa babae. Kaya nababasa ko, ito kanya, halimbawa ang pangalan ay si Juan de la Cruz, sabi niya na Chinese citizen ito, sabi niya, pumunta doon, pumalaot, sabi niya, mangingisda ito, nakadiscover siya ng isla. Ganun ganun ang narration nila ipapakita, nakadiscover siya ng isla. Ngayon, nagdala siya ng mga gumawa siya ng kubo doon o nagtanim siya ng mga puno. Pinapakita po at doon na siya natira. Ganun At yung mga isda na nahuhuli niya, kinukuha na lang monthly. Pumupunta yung malaking barko at binibinta niya doon sa malaking barko. Ganon. At lumaki na rin yung mga puno niya. May mangga, may nyug pinapakita, ay hindi ko naman alam kung saang isla yun. Ganon po ang mga narration nila. Kaya ang sabi nila, ito sa atin ito, kasi ang nakadiscover yung fisherman nila. At ganon nga naman ang nangyari dyan sa dyan sa Spratly, may mga isla dyan na ang unang nagtayo ay yung mga fisherman ng China. Ang una nilang sinasabi ay kung may bagyo daw, wala silang pupuntahan. Ganon Ganon po ang mga narration nila. Wala silang pupuntahan, kaya nagtayo sila ng kubo nila. Hanggang sa nagtayo na naman sila ng kampamento nila para sa weather station. Ganon nga hanggang sa
ang sasabihin nila ay everybody is free. Ito para sa itong weather station na ito para ma-monitor natin kung may parating na bagyo. Ganon po ang mga narration nila. Pero bandang huli ay tinatayuan na pala nila ng base militar. Ayan po. Mga mga militiamen na ang naandon. Ganon po ang mga pinapakita nila. At yun nga, gusto nila akong batukan. Pag tinatanong nila ako, ay bakit ganyan, Simon, na yung mga fisherman namin pinasakay kasi sa sa naval naval vessel ng Philippine Navy, pero ang naghuli sa kanila yung mga Philippine Marines, minamaltrato, pinapakita doon. Kaya galit na galit po ang mga Chinese. Ayan po. At diyan na nag-umpisa yan yung sunod-sunod na yung panghaharas nila sa atin mga fisherman. Isa na yung si Jimbir. Yung Jimbir ay sinagasaan nila. Naputol hindi ba yung Jimbir na taga Mindoro atang may-ari niyan? Hindi ba? Na sinabi ni Duterte, it is just a minor incident. Sabi niya hindi ba incident daw Ay, ayan nga, kaya nga yung pagsalita na ganon ni Duterte na nangyari doon sa Jimbir na talagang iniwan pa nga yung mga tripulante hindi ba? Nabawal pala yan sa international law. Mayroon po ako na kapitan na kabats barkada ko, siya nagsabi sa akin nako, bawal na bawal yan na nakasagasa ka ng bangka tapos iiwanan mo yung mga tripulante, mamamatay yun, sabi niya. Kasi walang pagkain ay mabuti na lang at sinagip sila ng mga Vietnamese. Ayan po. So, ayan, kaya idinibanda po sila ni Trillanes. Kasi pinipilit nila na ibininta daw ni Trillanes ang West Philippine Sea sa China. Na wala naman silang pinapakita na dokumento. Wala Adi sana kung nakakuha sila ng dokumento sa China na pirmado ni Trillanes, adi yun ang ipakita nila, hindi ba? Wala ay ang China din, wala namang sinasabi na may secret deal si Trillanes sa China. Kaya sa kanila na yung China. Wala namang ganun Sila lang yung gumagawa niyan para ma-divert ang atensyon na kung saan ay nakipag-secret deal itong si Duterte nung kapanahunan niya. At hindi ko na uulit-ulitin yan. Pupunta na po ako dito sa Bible verse na patungkol dito sa ito'y paninirang puri o islander. Ayan. Mayroon akong Bible verse na nakalaan. Ito po kaya ako pumapayag suportado ko si Trillanes na kasuhan na ito si Roque. Opo, at yung iba na nagsasabi ng ganyan. Mga walang ay sa bagay, malaki ang bayad nila. Kaya ganyan. Matthew 12:36 po but I say unto you that for every idle word men may speak, they will give account thereof in the day of judgment. Ayan po, pag tayo po ay nagsasalita ng walang idle word walang ibig sabihin, makapagsalita lang tayo, we will give account thereof in the day of judgment. Ayan po ulitin ko lang po but I say unto you that for every idle word men may speak, they will give account thereof in the day of judgment. Ayan po Kaya alam ko yan, sila Roque, ganyan ang sinasabi nila, paparusahan po yan. Idle word po yan wala naman yan Wala silang dokumento, wala silang testigo, basta sinasabi lang nila yan. Patuloy ng patuloy. Kasi nga, ang isang bagay na patuloy mong sinasabi ay may maniniwala Opo, lalo na yung mga hindi nag-iisip o yung mga yung mga madaling
Inaamin naman ng mga tao yan eh. Inaamin nila na nung una ay naniniwala sila na ibininta ni Trillanes. Pero ngayon ayaw nilang maniwala. Kasi nga ay lumalabas, ang China mismo ay nagsabi na may secret deal eh. Si Duterte, amak mo yung mga mangingisda natin ay hindi na niya papuntahin dyan sa Baho de Masinloc. Nakipag-deal siya ng ganun. Mali po yun. At pati daw ang China, hindi pwede mangisda doon. Ay pero, ang nangingisda naman ay mga China. Hindi ba? Mali yun eh. Dapat ipabahala niya sa Coast Guard. Dito po sa Amerika, ang tinitignan ng Coast Guard, yung lambat mo. Yung lambat. Gaano kalakihan, ano ang kalaki ng butas. At yung barko, nililimit po nila. Hindi pwede na 100 barko ang mangisda dito sa California. Hindi pwede. Ganun po ang trabaho ng Coast Guard. Tinitignan yung mga equipment mo. Ngayon, kung malaki na yan o marami na kayo, ay hindi kayo papaboran. Pwedeng mangisda eh. Pwede talaga eh. Kasi kabuhayan po yan eh. Pero hindi naman doon na sila na ang lahat. At itataboy pa nila yung mga mangingisda natin. Mali po yun. Proverbs 10 verse 18, patungkol po ito sa slander. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spread slander is a fool. Ayan po whoever hides hatred. Sino ang may hatred dito? Si Duterte nga galit na galit siya kay Trillanes kasi nachichik siya o kaya magkaiba ang ginagawa nila. Magkaiba po. Kaya yung hatred po dito nanggagaling po kila Duterte o yung mga kanya, yung mga vloggers niya. Ayan po kaya sila ay may lying lips. Has lying lips. Hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Whoever hide hatred has lying lips, and whoever spread slander is a fool. Lumalabas nga sila na wala silang kwintang tao dahil nga pinipilit nila yung mga ganong narration na paano mong paniniwalaan yan na bininta daw ni Trillanes ang West Philippine Sea. Ay nanalo nga sila Bumayad po tayo ng mga abogadilyo sa UN para lang isampa ang kaso. Paano sasabihin nyo na kanyan? Hindi ba? Na bininta. Bakit ka babayad ng abogado para lalaban ka sa husgado? Ay nanalo naman tayo, hindi ba? Na ang ginawa ni Duterte doon sa piece of paper lang daw. Pati nga konstitusyon natin sabi niya piece of paper Pero ngayon, ang nilalaban niya ngayon, yung konstitusyon daw. Na sinabi niya noon ay piece of paper. Pati yung desisyon. Kaya nga kako wala namang pinaglalaban hindi ba? Wala Ay mahirap sabihin, pero ay totoo itong nakasulat dito, he is a fool. And whoever spread slander is a fool. Ayan po, hindi po ako nagsasabi ng Biblia po. At ang Biblia po, accurate po ito. Accurate pag nagsalita ito o nagsulat. Accurate po. Direct to the point at hindi mo pwedeng baliin. Hindi pwede. Kasi nga ay, the Word of God can penetrate even to the division of soul and spirit. Can penetrate to the division of soul and spirit, yung Word of God. Ay, ang doktor, hindi kayang gawin yan. Saan ba ang division ng soul and spirit? Hindi alam ng doktor yan. Pero ang Word of God can penetrate deeper sa division ng soul and spirit. Kaya nga ito, tama ito And whoever spread slander is a fool. Ayan po, direct to the point nga Exodus 20 verse 16. Ito po, kasama po ito sa 10 Commandments na isinulat ni
ni Moses. Kasama po ito, you shall not bear false witness against your neighbor. O, you shall not bear false witness. Huwag kang mag-testify ng hindi totoo sa iyong neighbor. Ayan po. Pero sila, parati nilang inuulit. Kasi nga bayaran sila eh. O, bayaran yan. Yang si Rocky. O, ang dami na atang nabili na lupa yan dito sa Bataan eh. Opo, taga-Bataan po ang father ko. Taga-Bataan. Kaya, alam ko yan, yang pinagtataguan ni Bantag sa Hermosa, Bataan. Taga dyan po ang father ko. Kabisado ko yan kasi nung bata ko, parati ako dyan. Oh. Naandyan ang mga pinsang ko dyan sa Hermosa, Bataan. Oh. Ayan. Kaya alam ko, yan si Rocky, marami nang nabili na resource dyan ata o mga lupa. Naku po, oh. Dahil nga dyan sa pag-testify nila sa false testimony. Ayan po, hindi ba? Ngayon, ito, Psalms 109 verse 3. Si Jesus Christ po ang kwan dito, although na ito ay sinulat ni King David. Si King David po ang sumulat ng Salmo o Psalms, o awit. 109 verse 3. Pero ito ay patungkol ito kay Jesus Christ. Basahin po natin, with words of hatred, they surround me. They attack me without a cause. Ayan po, si Jesus Christ po ang nagsasalita nito. Pero ang nagsulat ay maaring naranasan din ito ni David, kaya naisulat niya. Pero po, ito ay talagang totoo nito, ay si Jesus Christ ito. With words of hatred, they surround me. They attack me without a cause. Ayan po. Wala namang dahilan eh. Bakit sinasabi nila na ipinagbili ni Trillanes ang West Philippine Sea? Walang dahilan po kung hindi sila ay binabayaran. Bakit? Ay may hatred nga si Duterte kay Trillanes. Ayan po. They hated me without a cause. Wala naman Wala namang dahilan para yun nga, i-atake siya o lumaban sila, pero nga, yung hatred. Magkaiba po ang isinusulong nila. Magkaiba ang style ng pananaw nila sa buhay. Kaya ganyan, they hated me without a cause. Sabi po ni Jesus Christ yan. Opo, na ihahambing ko yan na nangyayari sa isang tao ngayon na si Trillanes. Opo, kaya ganyan yan. Ito para maintindihan po natin they surround me, with words of hatred, they surround me. Okay. Si Jesus Christ po, nung ipinako siya, para maintindihan po natin yung insulto na ginawa sa kanya, hindi kakayanin ng tao. Wala pong tao na makagawa nun. Kasi ang tao, kung may Armalite, lalaban ako, sabi niya Kung may mga bodyguard siya, lalaban ako ng patayan. Ganun po ang tao Ay si Jesus Christ po, kaya niyang gunawin ang mundo. Nung panahon na yan, kaya niyang wakasan na ang mundo. Opo, kaya niya yan. Kung nag-decide siya, pero hindi siya mag-decide ng ganun kasi may kasunduan sila ng kanyang ama. Isisave niya nga ang mankind At kung ginawa naman niya nun, na gugunawin, ayaw ko na ito, kung sabihin niya na papatayin ko na lahat ang tao o gugunawin ko ng mundo, saan tayo ngayon? Sige nga, saan tayo kung ginunaw niya ang mundo noon? Ayan, they hated me without a cause. Ngayon, para maintindihan po natin yan ay ano ang sinasabi ng mga tao nung siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo? Ang sinasabi po ng mga tao ay
nagtitiwala siya sa Diyos, ay hayaan natin ang Diyos na tumulong sa kanya. O, yun ay, di ba? O, ano pa ang sinabi ng mga tao? O, pinagaling niya ang marami kasi nagbuhay siya ng patay eh. O, nakalakad yung mga lumpo, nakakita ang mga bulag, yung may sakit gumaling. Pinagaling niya ang marami, ay bakit hindi niya matulungan ang sarili niya? O, yun ang mga tanong eh. O, kalagan mo ang iyong sarili. O, yun ang kwan eh. Yun ang sinasabi sa kanya eh. Kasi nga, they hated me without a cause. Hindi ba? Kung totoong ikaw ang Diyos, kalagan mo ang iyong sarili na hindi po kaya yan ng tao. Hindi kakayanin ng tao yan. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, katulad ni Kibuloy, hindi ba? May Armalite siya, ay lalaban ako ng patayan. Ganon din si Duterte, hindi ba? Lalaban ako ng patayan. Ganon po ang tao. Kasi may mga bodyguard siya eh. Oh. Hindi ba? Ganon po yan eh. Pero si Jesus Christ, kaya niyang gunawin ang daigdig. Kaya niya. Oh. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga ay iba si Jesus Christ eh. Talagang Diyos eh. Ang tao kasi iba ang pag-iisip. Ayan. Kahit na walang cause, ay yun nga, they attack me without a cause, o they hated me without a cause, o they fight me without a cause. Ayan po ang nangyayari kay Trillanes. Wala naman siyang ginagawa eh. Tama yung ginagawa niya, pero sinisiraan siya. Para maintindihan nyo po. Dahil nga, they hated me without a cause. Ayan, may hatred nga eh, kasi iba nga ang kwan. Iba ang patakaran na sinusunod ni Duterte. Ayan po, kaya bumabayad siya ng mga ganyan, mga vloggers. O, hindi ba? O sige po, at medyo mahaba-haba na at dinadalahin ko po na sana tayo ay nakakuha ng wisdom na nanggagaling sa itaas. At yan po ang panalangin ko bago ako mag-umpisa. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.